Ayan, kay Pangulong Bongbong, ang pinaka-abnoy na Pangulo ng Pilipinas. So, nag-launch na naman siya dyan sa may Iloilo. Wow. Oo, nag-launching siya dyan sa Iloilo. At dyan naman siya nag-speech. By the way, mga bossing, noong unang, nung 11, unang proclamation rally nila, pikon na pikon to kay Duterte tsaka kay Pastor Quiboloy. Gigil na gigil to kay Pastor Quiboloy kasi ba naman masyado namang ginalingan kasi ng SMNI ng KOJC at saka ng Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement. Mantaki mo nagkaroon sila ng simultaneous na buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na na proclamation rally for Pastor Apollo Quiboloy. Isang tao lang Tapos nagyayabang tong Tolonges na to. Kompleto daw sila, 12. Kompleto na nga kayo, 12 na nga kayo. Hindi nyo pa kaya yung ginagawa ng KOJC, mga hayop kayo, tapos may iinggit ka. Ayun mga boss, gigil na gigil si Tanga. Ngayon, nagsalita siya doon ng mga suka, nagsalita siya ng kung ano-ano, bahid ng dugo, etc. na ikinadismaya din ng kanyang mga kasamahan. Na ang sinasabi nga nito ni Erwin Tulfo na he is not for negative campaigning. Kasi yung ginawa ni Bongbong Marcos is a negative campaigning. Mantakin mo, wala na nga silang mga plataforma. Wala na kayong plataforma, nanira pa kayo ng kapwa nyo, mga hayop kayo. Sabi nga, if you can't beat them, ganon ang moto. Ang moto ng alyansa ng mga bagong magnanakaw sa Pilipinas, ang moto nila, if you cannot beat them, drag them down. Ganon. So gigil na gigil. At kinaumagahan, nag-retract naman to si Tanga. Sabi nga niya na maraming mga masasakit na salitang na bitawan, pero umaasa daw siya na pag natapos na ang halalan, ay babalik na sa dati. Ulul! Tanga ka ba? Matapos nyo kamkamin lahat ng kayamanan ng Pilipinas, nangangarap ka pang mabalik sa dati? Matapos ka makapagsalita ng kung ano-anong kabulastugan? Ngayon, pakinggan natin yung pangalawa niyang. Ito, dapat magaling ka na dito, Bongbong May practice ka na nung una, dapat mahusay ka na dito, dapat wala ka nang mali-mali Mas magaling pa ako sa'yo mag-speech. Wala pa ako listahan. Ako, nagbablog ako dito, wala akong binabasa. Ako, impromptu ako. Pagka pinlay ko dyan, doon ko nire-reactionan. Hindi ako yung parang nawawala ng sasabihin, tapos nagbabasa-basa, nagbo-bullet points. Wala akong ganyan. Ako, pag nag-react ako, organic, kung ano yung galing sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Walang pos-pos. Dire-diretso. No dull moments. Ito, pakinggan natin ang bagong speech na itong presidente nating mayabang. Akala mo may naabot na sa buhay ang hinayupak. Kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatorial, ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po yan dahil ipagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national. Ano naman? Anong putang ina maitutulong sa bayan ng hinayupak na pagkakakumpleto nyo, mga kupal kayo? Anong maitutulong sa bayan? Ano naman kung kumpleto? Kumpleto nga, puros naman mga kawatan. Kumpleto nga, puros naman mga magnanakaw. Kumpleto nga, puros naman mga sindikato. Putang inaanin namin, kahit lilima lang sana, okay lang. Kahit hindi kayo makakompleto, basta magtatrabaho kayo ng matino. Ikaw nga mismo na pinuno nila, hindi ka nagtatrabaho ng matino. Sino pang gagong maloloko yung boboto dyan sa mga kandidato nyo? Ulul. Tangina mo, 20 pesos na kilo na nga lang ng bigas, di mo pa magawa. Magtatrabaho ka na nga lang ng matino, di mo pa magawa. Mag-i-speech ka na nga lang ng maayos, di mo pa magawa. Di sigurado mga tanga rin yung mga kandidato nyo. Nakakompleto kayo ng mga tanga. Diretso. Hanggang
sa pinakamaliit na bayan na Sangguniang member. Yan po ay dahil Hoy, tang inat niyan. Simula pa lang eh. Tarantado ka. Simula pa lang nagdubidap-dap ka na naman, nag-alamano ka na naman. Ano yun? Tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na Sangguniang member. Ayos. Yan po ay dahil Anak ng tinapay ka, Bongbong, ang yabang-yabang mo. Ang yabang mo, tas utal-utal ka. Ang hilig mong manilip ng iba. Pero yung sarili mo, hindi mo maayos. Tangina, kung ako ang anak mo, magpapapalit ako ng pangalan. member. Yan po ay dahil pag tinitignan po natin Inanto, abnoy. ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila. At Ayan ka na naman. Nagkakandara pa saan? Gago, hindi na kayo pinagpapraktisan. Utang ina nyo. Ilabas nyo kung ano plataforma nyo. Kung anong gusto nyong gawin sa bayan. Gago kayo. Kahit magsama-sama kayo lahat, isama mo na lahat ng pati yung local government. Tapatan ninyo yung 70 plus bills na nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, mabibilib ako sa inyo. Pag nagawa niyo yun, magaling kayo. Tarantado ka ba? Tingnan mo nga yung mga kasama mo pag nagsasalita dyan, ni walang mga plataforma, ni hindi alam kung anong mga gagawin. Sinisita mo na naman yung iba eh. Focus ka lang sa inyo. Focus ka lang dyan. Kaya ang daming daming nagagalit sa yung mga kandidato mo eh. Nilalaglag mo sila eh. Bobo ka talaga, Bongbong Marcos. Paano mo nasabi? Ang election po, ang kampanyahan, it's a numbers game. Kung merong dapat panahon kung magpaplastikan, ito na yung panahon na yun. Panahon ng plastikan ngayon kasi nga kailangan mo ng numero, kailangan mo ng boto. So, sa politika, your enemies are your friends. Pero dahil bobo ka, dahil wala kang alam, at dahil wala kang kwentang presidente at wala kang kwentang campaign manager, at wala ka rin kwentang pinuno ng alyansa na yan, nilalaglag mo yung mga kandidato mo. Paano mananalo yan? Mang-aasar ka sa ibang kandidato. Tsaka teka, bakit ang inaasar mo yung mga taga-PDP lang? Bakit yung mga komunista ng mga senatoriables hindi mo inaasar? Bakit? Magkakakampi ba kayo? Ayan ka na naman eh. Nagyayabang ka na naman. O sige, diretso. hanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kumpleto po natin yung lineup. Ano naman ngayon? Ano ngayon kung kumpleto? Ano ngayon kung hindi? Ano naman ngayon? Kahit na kumpleto mo yan, hindi mo naman kayang ipanalo lahat yan. Ang yabang-yabang mo, Bongbong, di mo nga na ipanalo si Gadon. Hindi mo na ipanalo si Gadon. Hindi mo na ipanalo si Harry Roque. Hindi mo na ipanalo si Palelo. Pinagsasasabi mo. Kung makayabang ka. Kung makapagyabang ka, kala mo na ipanalo mo yung mga kandidato mo noong nakaraan. Walang hiya ka. Yun na ngang inampon ni BP Sara, yung pa yung nag-number 1 na senatoriable, ayaw mo pa dun. Dali lang po ang sagot dyan. Dahil ang Ito daw bakit daw sila nakakompleto? O, tinan nyo kung anong sagot. Madali lang daw yung sagot. Ilan to? Madali lang yung sagot, ha? O, sige, tinan natin anong sagot nito. alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Wow. Dangina mo? Pinalabok mo pa?
Napakagunggong mo talaga, walang iya ka. Nilagyan mo pa ng mga palabok ha. Pinaikot-ikot mo lang eh. So kaya sila nagsama-sama, madali lang. Kaya sila nagsama-sama dahil hindi lang sila nagsama-sama. Sila po ay nagsama-sama para sila po ay magsama-sama. At nung nagkasama-sama na po sila, ayun na po, nagsama-sama na sila. Okay, nag-ilan to, sabog na naman. Ano ba hinihit-hit mo kasi? Tanggalin mo muna kasi sa plastic bago mo hit-hitin. Pati yata yung plastic, nahihit-hit mo na eh. Ano pa? O sige, ano pang sasabihin nito? Sige pa, diretso. Nagpalakpakan yung 5 tao. Hindi nila naintindihan sinabi. Takay mo pinagkaya na sila nagsama-sama. Alam nyo kung bakit? Simple lang. Alam nyo kung bakit? Ang dami nila na kompleto natin. Simple lang sagot. Ano yun? Kasi po ganito yan. Nagsama-sama sila para sila po ay magsama-sama. At nung pinagsama-sama natin sila, nagsama-sama po sila na nagsama-sama sila. Para po sila ay sama-sama na magsasama-sama. Okay, nag-inan to. Tanga. Buiset. O, si Derecho. Kaya naman, malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba. Muna ikumpara mo, papahiya ka. Meron kang Manny Pacquiao na Bopols. Ang tagal nang ini-interview yan. Ang tagal nang ini-interview sa Amerika yan. Sa tuwing may laban, hindi pa rin niya naiintindihan yung mga tinatanong sa kanya. Okay, pag malaki yung mga ano mo. Si Abby Binay, ano ba pagmamalaki ni Abby Binay? Ano ba yung pagmamalaki ni Camille Villar bukod sa sila yung pinakamayaman sa Pilipinas? Ayan si Amy Marcos, ano ba pagmamalaki niyan bukod sa kapatid mo yan? Yung ibang mga kandidato niyo, wala si Abalos, walang ipagmamalaki yan. Yan, berdugo yan eh. Yan nga ang pinuno ng mga kahayupan sa bayang Pilipinas eh. Si Tito Soto. Mayroong Pepsi Paloma. Hindi naman kasama si Tito doon. Kayo talaga. Oh, si Erich. Tangin naman, durugas ng identity. Swindler, scammer. Tangin na nyo, huwag kayo magmalaki sa amin. Sige, diretso. Wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa. Ano? Wala tayong masasabi na hindi mo masasabi. Anak ng tinapay ka talaga, Bongbong. Ewan ko sa'yo kung saan ka nag-aral talaga. Sige, wala daw siyang masasabi na hindi mo masasabi. Sige. Sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Uy, gago, Marcoleta. Pastor Apollo Kibuloy. Executive Secretary Vic Rodriguez. Tarantado ka. Sigurado ka dyan, Bongo, Bato de la Rosa? Sigurado ka? Tangina, sinong kandidato mo si Lito Lapid? Gago, kahit yung magpipisbol sa amin dyan sa baba, mas magaling pa kay Lito Lapid eh. Ano sinasabi mo, wala mas gagaling kay Lito Lapid? Tangina, parang ang manikin lang yan dyan sa ano eh. Parang ang mantakin mo, naka-6 na taon na si Lito Lapid, hindi ko siya, mas madalas ko pa siyang nakita sa ang probinsyano. Kaysa dyan sa Senado, pinagsasasabi nito. Talinong-talino ka kay Lito. Si Lito Lapid, mas matalino talaga sa yun, Bongbong. Mas matalino sa si Lito Lapid, naniniwala ako. Pero si Lito Lapid, ikukumpara mo dun sa kabila. Tangina, ang katapat nun dun si Ipe. Mas marami ng best actor si Ipe kaysa sa kanya 27 best actor na si Ipe. Kaba? Nagsasasabi nito ni Bongbong. Diretso. Kung kikilatisin natin, pagkikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Nakita mo si Tito Soto, tinan mo tsura. Puta, banas na sa'yo si Tito, ang dami mo daw sinasabi. Wala ka naman daw kwentang speaker. Ayun o, si Erich, ang lungkot na o. Si Bong Revilla, sabi ni Bong Revilla, putang ina, dapat lumayas na ako dito ah. Tangina, nadadamay ako sa kupal na ito ah.
Ayan o, si Erich, putya, si Benhar Abalos, sabi ni Benhar, putang ina. Talo na naman ako, ilang beses na ako natatalo. Walang hiya naman talaga oh. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala. No, ano ba talaga? Putang ina, magdadala, magbabago, magdadala. Ano ba talaga, Bongbong kasi? Ba't ba kasi pinahihirapan mo sarili mo? Ano yung totoo? Yung totoo, ulitin natin. At sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan. Ano ba talaga? Putang ina, magdadala ba ng pagbabago, ng kapayapaan? Puta pa, paano magdadala ng kapayapaan niya? Puro katarantaduhan ginagawa mo. Puros kabulastog ang kahayupan yung ginagawa mo. Puros sama ng loob yung lumalabas sa bibig mo. Walang kapayapaan sa ganyan, Bongbong. Dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon. Yun, lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado Na magaling na magnanakaw. O magaling na ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. 8 po sa kandidato natin ay naging senador na. 8 na naging senador na wala silbi. Ibig sabihin, wag na natin bigyan ulit ng pagkakataon. Naging senador na, wala naman nagawa. O wag na natin bigyan ulit ng panibagong panahon para makapangulimbat pa yung mga yan. Bago na ang natin, bagong Pilipinas nga, dapat bago. Sa lahat naman ng bagong Pilipinas, puro luma naman yung kandidato mo. Yung nyo pa lang slogan nyo pa lang fake news na Slogan nyo pa lang, kabobohan na Bagong Pilipinas, tas lumang kandidato. Paano magkakaroon ng bagong Pilipinas sa mga lumang kandidato? Bongbong, kung talagang gusto mo ng bagong Pilipinas, bagong kandidato yung mga ikampanya mo. Hindi yung mga luma. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid. Ang lulungkot na nila Puta si Pacquiao Sabi ni Pacquiao, putang ina to, magnanakaw to Magnanakaw to, nagmamartial law to Tapos, ba't ba nandito ako? Alam mo kung bakit, Manny? Tangina kasi wala kang paninindigan. Si Lito Lapid, pucha, inaantok na Sabi ni Lito Lapid, tangina, nabisto yung anak ko Nabisto yung anak kong miyembro ng sindikato ni Reysa Ontiveros gumagano'n si Tolentino naman, sabi niya. Kita mo yung damit ni Tolentino, isang blue, yung kalahati, pula. Yan yung personality niya political butterfly yan Pero itong mga babae, bayanan natin yan. Si Abby Binay, bayan nyo na yan. Mas maputi naman ang konti kay mas maputi naman to ng konti kaysa sa ate niya na yung sino ba yun? Yung Binay na mukhang anino. At saka ito si Camille, bayan nyo na si Camille. Maganda naman si Camille. Respeto na natin yung mga babae. Ito na ng mga lalaking mga kumag na to. Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman. Si Amy gumagano'n pa. Baka magkakulani ka sa sobrang kamanggahan mo Tangina, taas ka ng taas ng kilikili mo. Amy Marcos, baka huling peace sign mo na yan diretso. Napakaganda ng pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag pangit. Yan din ang sinabi mo doon, tas hindi mo pa ma-perfect. Hindi na mag-OJT. Tapos luklok sila sa Senado, unang araw pa lang, pag naluklok yung mga yan, magnanakaw kagad yan, hindi na mag-OJT yan. Hindi na yan mahihiya. Sa tagal ng senador ng mga yan, alam na nila kung paano magnakaw. Ayan, pag upo pa lang nila, magnanakaw lahat yan. Tulad yan, si Lacson. Yan ang author ng certification, ng liquidation by certification. Ayan, yan ang mga alagad mo. Si Lacson na author ng liquidation by certification, kaya yung mga congressman nagsiyamanan. Yung mga senador nagsiyamanan. Dahil dyan sa gagaling-galingan ni Lacson, talagang hindi na yan mag-OJT. Pag upo niyan, pucha, mangungulimbat ka agad yan. araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT.
alam na nila ang trabaho, alam na nila ang gagawin nila, alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. Putang ina niyan. Tarantado ka talaga, Bongbong. Narinig nyo sinabi nung gago? Yan daw mga yan, hindi na daw mag-OJT. Pag upo pa lang daw niyan, alam na daw nila ang gagawin. Bibigyan lang ng kaunting tulong ang mga Pilipino. Palakpakan. Tarantado. Gunggong, Judas Barabas Hestas ka talaga. Utang ina, hindi kailangan ng Pilipino ng konting tulong. Ang kailangan ng Pilipino, malaking tulong. Bongbong, gaano ka ba katanga talaga? Tangina, Bongbong, siguro pinaglihi ka sa lapis. Walang utak, lapis lang. Siguro nung pinagbubuntis ka ni Imelda, ang kinain ni Imelda puros atay. Atay lang, walang utak. Tangina, saan ka makakita? Magagaling daw yung senador niya at pag nanalo, maliit na tulong lang ibibigay sa Pilipino. Ayan, lumabas na naman sa bibig ng hayop. Yan ang sinasabi ko eh. Ulitin natin ha, huling-huli ka sa akto. O, diretso. Nila ang problema na hinaharap. JT, alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. Utangin na mo, tapos na boxing. Tapos na boxing, Bongbong. Punyemas ka. Ang galing-galing mo talaga. Putangina ka. Yung mga kandidato mo, konting tulong lang pala ang ibibigay nila. Bakit pa natin iboboto yan? Abay, tanga. Putangina ka talaga, Bongbong. Kahit kailan ka talaga. Oo, wala kang kupas sa kabobohan. Ulitin natin. Ulitin natin ha. Galing ito sa bibig ni Bongbong Marcos na yung mga kandidato niya mga walang kwenta. Kasi konti lang daw ang tulong na ibibigay sa mga Pilipino. Ba't nyo pa iboboto yan? O, sige, diretso. Hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. 7 naman. Tangina mo, Bongbong, tanga ka talaga. Alam mo, Bongbong, sa lahat ng speaker, ikaw yung pinakatanga. Tangina ka, ewan ko sa'yo kung pinapahamak mo talaga yung mga kandidato mo. Pahamak ka talaga. Oh, sobrang pahamak mo. Talaga naman, Diyos ko po. Oh, eto, pakinggan mo ang sasabihin ni Senator Bato. So ayun mga bossing, plain and simple. Ito lang ang masasabi natin mga bossing. Dito kay Bongbong Marcos, wala talaga siyang plano sa Pilipinas. Yung mga kandidato niya, wala talagang plano sa Pilipinas mga boss. Yung mga kandidato niya, puros mga kabubuhan lang talaga. Mantakin mo ang tulong na ibibigay nila. Ang tulong na ibibigay nila, konti lang. Eh bakit pa natin iboboto yung mga kokonti lang ang tulong na ibibigay?